Minsan mo na bang naisip baka tayo ang sinasabi sa Biblia? Tahimik ang tanong na iyon na bumulong sa isipan ni Mateo habang nakaupo siya sa lumang simbahan sa Intramuros. Sa paligid niya, ang tunog ng mga kampana ay tila umaalingaw-ngaw sa buong lungsod. Ang simoy ng hangin, amoy ulan at lumang bato, ay nagdala sa kanya sa isang panahon na tila nalimutan ng marami, isang panahon ng paniniwala sa mga propesyang matagal nang naisantabi. Minsan, sagot ni Father Luis habang dahan-dahang inaayos ang kanyang itim na sutana. Ngunit karamihan sa atin mas pinipiling hindi itanong. Ngumiti si Mateo pero ramdam niyang may bumibigat sa kanyang dibdib. Lumaki siya na naririnig ang mga kwento tungkol sa kung paano pinagpala ang Pilipinas, isang bansang pinili, isang lahi na ipinadala kung saan-saan para magdala ng liwanag. Pero laging kwento lang. Laging bulong. Bakit parang lahat ng propesya tungkol sa Israel at sa mga bansang malalapit doon? Tanong ni Mateo. Bakit parang tayo'y laging nasa gilid ng kasaysayan? Lumapit si Father Luis. Sa kanyang kamay ay isang lumang aklat, ang mga pahina ay dilaw na, at ang mga sulat ay halos hindi na mabasa. Binuksan niya ito sa gitna. Tingnan mo, anya, itinuro ang isang sipi mula sa Isayas 24:15, kaya't sa silangan, luwalhatiin niyo ang Panginoon, purihin niyo ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Tingin mo ba tayo yon? Halos pabulong na tanong ni Mateo. Hindi lang ako ang naniniwala, sagot ni Father Luis. May mas malalim na kwento rito. At oras na para malaman mo. Makalipas ang isang linggo, muling nagtagpo si Mateo at Father Luis. Ngayon, hindi na sa simbahan. Nasa loob sila ng isang maliit na silid sa likod ng kumbento, isang silid na puno ng mga lumang mapa, kasulatan, at mga dokumentong mukhang matagal nang nakalimutan. Bago pa dumating ang mga Kastila, nagsimula si Father Luis, may mga alamat na. Tungkol sa isang bayan na may kayamanang hindi matutumbasan, hindi lang ginto, kundi pananampalatayang hindi matitinan. Binuksan niya ang isang lumang mapa. Doon, nakalagay ang salitang offer. Offer, bulong ni Mateo. Hindi ba iyon ang sinasabing pinagmulan ng ginto ni Solomon? Eksakto, sagot ni Father Luis. At ayon sa ilan, ang offer ay hindi malayo sa mga pulo sa silangan. Pilipinas, unti-unting lumabas sa bibig ni Mateo. Ngumiti si Father Luis. At ang mas nakakagulat, hindi lang ito tungkol sa ginto. Kinabukasan, hindi mapakali si Mateo. Habang nakaupo siya sa harap ng laptop, naghanap siya ng lumang dokumento, sinuri ang kasaysayan, at sinubukang ikonekta ang bawat piraso. May nakita siyang lumang journal ni Ferdinand Magellan. Ang mga tao rito ay may suot na gintong alahas sa araw-araw. Kahit ang mga karaniwan, tila prinsipe. Huminto siya sa pagbasa. Hindi na ito basta kwento. Bumalik siya kay Father Luis na may dalang tanong. Kung totoo ito, bakit walang nagsasabi? Tahimik ang Diyos sa simula, sagot ng pari. Pero darating ang panahon, kailangang sumigaw ang mga pipi. Ilang gabi ang lumipas, may tumawag kay Mateo. Isang babaeng boses, pamilyar pero matagal na niyang hindi naririnig. Mateo. Althea, sagot niya, nagulat. Narinig ko na ang mga pinag-usapan niyo ni Father Luis, ani Althea. Hindi ka pa handa. Handa saan? Tanong ni Mateo, ang kaba ay bumalot sa kanyang dibdib. May mga hindi dapat binubuksan na aklat, sagot ni Althea. Pero ginawa mo na. Kaya kailangan mong ituloy. Kinabukasan, nagkita sila ni Althea sa Quiapo. Sa gitna ng ingay, amoy insenso, at mga nagbebenta ng anting-anting, inilabas ni Althea ang isang lumang papel. Galing ito sa pamilya ko, bulong niya. Matagal nang pinapasa-pasa. Nakakode. Pero isa lang ang ibig sabihin, ang mga ilaw sa silangan ay magsisilbing gabay sa mundo. Naglakad sila sa gilid ng simbahan. Mateo, anya. Hindi mo pa alam kung anong gulo ang pinapasok mo. Gulo? Tanong ni Mateo, bagamat ramdam na niya ito. Hindi lahat ay gustong mabunyag ang katotohanan, sagot niya. Lalo na kung ang liwanag ay kayang sumilaw sa mga nagtatago sa dilim. Sa isang hindi inaasahang gabi, nagising si Mateo sa sunod-sunod na katok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, may sobre. Walang sulat, walang pangalan, isang lumang susi lang. Tinawagan niya agad si Father Luis. Nakakuha ako ng susi, bulong niya. Dumating na ang oras, sagot ni Father Luis. Kinabukasan, nagkita silang muli.
Dinala ni Father Luis si Mateo sa isang lumang silid sa loob ng simbahan, isang kwarto na sinasabing hindi pa nabubuksan ng higit 100 taon. Gamit ang susi, binuksan nila ang pintuan. Sa loob, isang lumang kabaong na bato, at sa ibabaw nito ang isang inskripsyon. Ang araw ay sisikat mula sa silangan, at mula sa mga pulo, dadalhin ang liwanag sa huling panahon. Napatingin si Mateo kay Father Luis. Walang bumabalik dito, bulong ng pari. Hanggang ngayon. Doon nagsimula ang mas malalim na paghahanap. Isang tanong ang bumalot sa kanilang dalawa. Bakit ang Pilipinas? At anong papel ang dapat nilang gampanan sa propesya na tila matagal nang pinipilit itago? Ang simula ng kasaysayan na matagal nang nakalimutan ay unti-unti nang nabubuhay. At sa bawat hakbang nila, mas lumalalim ang misteryo. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang sagot ay hindi lang nakasulat sa lumang aklat, ito ay nakasulat sa dugo, sa pananampalataya, at sa puso ng bawat Pilipino. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Hindi lang ito tungkol sa mga propesya, simula ni Father Luis habang binubuksan ang isa pang lumang aklat sa harap ni Mateo. Ito ay tungkol sa kasaysayan at kayamanang matagal nang hinahanap. Mateo, bagamat puno na ng tanong ang isip, ay nanatiling tahimik. Ang mga salitang offer at ginto ay parang mga palasong tumama sa kanyang kuryosidad. Ano ang alam mo tungkol sa offer? Tanong ng pari. Isang lugar ng walang kapantay na yaman, sagot ni Mateo. Sinasabi nilang pinagmulan ng ginto ni Haring Solomon. Tumango si Father Luis. At may dahilan kung bakit sinubukang itago ang lokasyon nito sa loob ng maraming siglo. Kinabukasan, dinala ni Father Luis si Mateo sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Doon, sa isang malamig na silid na halos walang bisita, huminto sila sa harap ng isang natatanging exhibit, ang Surigao Treasure. Nakita mo na ba ito dati? Tanong ng pari. Mateo ay napanganga. Nasa loob ng salamin ay mga gintong maskara, pulseras, kwintas, at mga alahas na halos hindi ka panipaniwala ang detalyado at pulido. Lahat ito bago pa man dumating ang mga Kastila, bulong ni Father Luis. Mga katutubong Pilipino ang gumawa nito. Hindi lamang tayo may ginto, tayo'y mga tagapanday ng kayamanang higit pa sa kayang unawain ng iba. Lumapit ang isang curator na tila matagal nang nagmamasid. Mahilig ba kayo sa kasaysayan? Tanong ng matandang lalaki na ang pangalan ay si Don Ernesto. Mahigit pa riyan, sagot ni Father Luis. Naghahanap kami ng koneksyon. Sumimangot si Don Ernesto. Kung ganoon, sabay baba ng boses, marahil kailangan niyong makita ang hindi ipinapakita sa publiko. Ipinuslit sila ni Don Ernesto sa isang lihim na silid. Doon, isang lumang mapa ang inilatag sa lamesa. Tingnan nyo, anya. Ang mga ruta ng kalakalan ng mga sinaunang Austronesians, diretsong papunta sa gitnang silangan. Mateo ay hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin kaya nilang makarating hanggang sa Persia. Bago pa man dumating ang mga Europeo. Tumango si Don Ernesto. May mga tala sa mga lumang inskripsyon sa India at Mesopotamia tungkol sa mga kalakal mula sa Land of Gold in the East Seas. Walang ibang lugar iyon kundi tayo. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, hindi mapakali si Mateo. Sa bawat hakbang, bumabalik sa kanya ang imahe ng ginto, hindi lang ang material na kayamanan, kundi ang simbolismo nito. Ginto purong kayamanan, ngunit bakit hindi ito ang iniwan sa atin? Biglang may tumawag sa kanya. Mateo, si Althea, nakasunod pala sa kanya. May dapat kang malaman, ani Althea. Ang kayamanan ng offer hindi lang ginto. May mas mahalaga pa. Pumunta sila sa isang maliit na kapilya sa Tondo. Sa loob, isang lumang dokumento ang inilabas ni Althea. Basahin mo, sabay abot niya kay Mateo. Sa pinagmulan ng ginto, matatagpuan ang matibay na puso. Ang yaman ay lilipas, ngunit ang liwanag ng pananampalataya ay mananatili. Tayong mga Pilipino, paliwanag ni Althea, ang iniwang liwanag. Napatingin si Mateo sa kanya. Hindi ko maintindihan. Bakit tayo? Dahil hindi hinahanap ng Diyos ang makapangyarihan, sagot niya. Hinahanap niya ang mapagpakumbaba. Ilang araw ang lumipas, pinuntahan nila ang bayan ng Paracale, Camarines Norte, kilala sa mga alamat ng ginto. Habang naglalakad sa gilid ng ilog, may isang matandang mambubungkal ng ginto na lumapit sa kanila. Naghahanap ba kayo ng kayamanan? Tanong ng matanda. Hindi lang ng kayamanan, sagot ni Mateo. Nang sagot. Tumawa ang matanda.
Ang sagot, anak, hindi mo mahahanap sa ilog. Sabay turo niya sa dibdib ni Mateo. Nandito iyon. Maya-maya, nagpakwento sila sa matanda. Noong unang panahon, simula nito, dumating ang mga barko mula sa malalayong bayan. Sila'y humingi ng ginto, ngunit hindi lang iyon ang kanilang nahanap. Nahanap nila ang isang bayan na matibay ang paniniwala, na may ngiti sa harap ng unos, at handang magbahagi kahit kaunti na lang ang mayroon. Si Mateo ay napatigil. Bakit hindi iyon alam ng mundo? Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman isinisigaw, sagot ng matanda. Ito'y isinasabuhay. Pagbalik sa Maynila, dumalo sila sa isang maliit na pulong sa loob ng isang simbahan sa Binondo. Doon, isang kabataang pastor ang nagsimula ng isang hindi inaasahang sermon. Sinasabi ng mundo na ang kayamanan ay nasa mga bangko, sa mga palasyo, sa mga lungsod. Pero ang Diyos naghahanap sa mga lugar na hindi pinapansin. Mula sa mga pulo sa silangan, mula sa isang lahing pinagtatawanan ng ilan, ipapadala niya ang kanyang liwanag. Tumingin si Mateo kay Althea. Parang, bulong niya. Parang tayo, sagot ni Althea, at nagtagpo ang kanilang mga mata. Kinabukasan, nagbalik si Mateo sa Intramuros. Sa loob ng isang archive room na hindi niya pa napapasok dati, natagpuan niya ang isang lumang sulat na sinulat ng isang paring Kastila noong ika-17 siglo. Ang mga taong ito, bagaman walang armas o palasyo, ay may puso ng ginto. Hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng kabutihan sa ibang bahagi ng mundo. Tumulo ang luha ni Mateo. Ito na ang sagot. Ang tunay na ginto ng Ophir ay hindi ang metal na kinikislap. Ito ay nasa puso ng isang bayang marunong umalalay, manalangin, at magmahal kahit sa gitna ng unos. Ngunit isang abiso ang dumating kay Mateo sa telepono. May nagmamatsyag sa'yo. Walang pangalan. Kinabukasan, sa labas ng kanyang apartment, may isang sobre na naman. Sa loob, isang sulat na nakasulat sa lumang baybayin. Huwag kang tumigil. Nasa tamang landas ka na. Naghanap siya ng sagot. Nakita niya si Father Luis sa simbahan. May nakamasid sa akin, anya. Tumango ang pari. Kapag hinahanap mo ang katotohanan, asahan mong may haharang. Pero sa kanyang mga mata, hindi takot ang nakita ni Mateo, kundi tapang. At doon niya naintindihan. Ang tunay na misyon ay hindi lamang tuklasin ang nakaraan, kundi gampanan ang papel sa hinaharap. At sa puso ng silangan, sa mga pulo ng Pilipinas, natatagpuan ang kayamanang hindi ninanakaw, pananampalataya, katatagan, at ang handang puso na sumunod sa tawag ng Diyos. Umulan ng malakas noong gabi na yon. Habang kumikidlat sa kalangitan, si Mateo ay nagmamasid mula sa bintana ng kanyang maliit na apartment. Ganito ba palagi, bulong niya sa sarili. Hindi niya tinutukoy ang ulan. Tinatanong niya ang kasaysayan, bakit tila ang Pilipinas ay hindi natatapos sa unos? Kinabukasan, tumawag si Althea. Mateo, sumama ka sa akin, anya. May ipapakita ako sa'yo. Dinala siya ni Althea sa Tacloban, ang lugar na hinagupit ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, Yolanda. Sa eroplano pa lang, nakita na ni Mateo ang tanawin, mga bubong na tinangay, punong pinutol ng hangin, at mga bahay na parang laruan na itinapon. Ngunit sa paglapag nila, ibang larawan ang bumungad. Mateo, sabay turo ni Althea, tingnan mo. Sa gitna ng wasak na bayan, isang maliit na kapilya ang itinayo mula sa yero, kahoy, at basag na salamin. Sa loob, mga tao ang nagdadasal, kumakanta, nakangiti. Pumasok sila. Salamat sa Diyos, bati ng isang matandang babae sa kanila. Lola, kamusta po kayo? Tanong ni Mateo. Wala na kaming bahay, anak, sagot nito, pero hindi nawala ang Diyos sa puso namin. Si Mateo ay napatigil. Matapos ang misa, lumapit sa kanila ang isang batang lalaki na may hawak na rosaryo na gawa sa punit-punit na plastik. Kayo po ba ang pinadala ni Lord? Tanong ng bata. Nandito lang kami para makinig, sagot ni Mateo. Alam niyo po, patuloy ng bata, noong gabi ng bagyo, akala ko katapusan na. Pero sabi ni nanay, anak, kung huli na ito, hawakan mo ang kamay ko, at magpasalamat tayo. At yun ang ginawa namin. At sa umaga buhay pa kami. Si Mateo ay hindi na nakapagsalita. Kinagabihan, habang nagkakape sila sa isang tent na nagsilbing kainan, lumapit ang isang guro. Alam niyo ba, ani ng guro, matapos ang bagyo, hindi mga relief goods ang unang hinanap ng mga tao. Simbahan. Si Althea ay tumango. Ganon talaga tayo.
Kahit anong pilit na tanggalin ang pananampalataya, bumabalik ito. Mas malakas pa sa hangin. Pagbalik nila sa Maynila, nagpunta sila sa isang lumang archive room. Mateo, ani Father Luis na kasalukuyang nag-aayos ng lumang dokumento, hindi ito bago. Ipinakita niya ang isang sulat mula sa isang paring Jesuita noong panahon ng Kastila. Ang mga Indyo ay hindi madaling sumuko. Matapos ang baha, lindol, at taggutom, muli silang bumabangon, sabay-sabay na nagdarasal, parang sinasabi sa langit, kaya pa namin. Si Mateo ay napangiti. Hinubog tayo ng unos, anya. Hinubog tayo ng Diyos, tugon ni Father Luis. Gamit ang unos. Makalipas ang ilang araw, nagpunta sila sa Bataan, kung saan matatagpuan ang mga kwento ng digmaan at sakripisyo. Sa Death March Memorial, nakilala nila si Mang Isko, isang veterano na bagaman mahina na ang tuhod, matalas pa rin ang alaala. Nakita ko kung paano kami pinahirapan, kwento niya. Pero nakita ko rin kung paano kami naghawakan ng kamay habang naglalakad, nagdarasal sa bawat hakbang. Hindi ba kayo natakot na sumuko? Tanong ni Mateo. Ang tunay na Pilipino, sagot ni Mang Isko, ay laging lumalaban. Pero hindi sa galit. Sa pag-asa. Habang papalayo sila, napansin ni Mateo ang mga bata sa plaza na naglalaro sa lilim ng monumento. Lahat ng ito, bulong niya kay Althea, lahat ng sugat at mayon, sila'y tumatawa. Ganyan ang bayan na hinubog ng bagyo, sagot ni Althea. Hindi lang matibay, marunong ding ngumiti. Kinagabihan, bumalik sila sa simbahan sa Intramuros. Sa harap ng altar, nagtanong si Mateo kay Father Luis. Bakit tayo? Bakit ang Pilipinas ang tila piniling sumalo ng lahat ng pagsubok? Sumagot ang pari ng dahan-dahan. Mateo, sa Biblia, sino ba ang pinipili ng Diyos? Hindi ang hari. Kundi ang pastol. Hindi ang mandirigma. Kundi ang mahina. Sapagkat sa kahinaan, mas nakikita ang kalakasan ng Diyos. Kinabukasan, isang bagyo na naman ang nagbabanta. Sa radyo, binabalita ang lakas nito, sinasabing maaring umabot sa super typhoon. Mateo, ani Althea habang nanonood sila ng balita, gusto mo bang sumama sa akin sa evacuation center? Hindi ba delikado? Tanong niya. Mas delikado ang hindi makita kung paano kumilos ang pananampalataya sa gitna ng bagyo. Nagpunta sila sa isang evacuation center sa Pampanga. Doon, habang humuhuni na ang hangin sa labas, nakita nila ang mga tao, nagluluto, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Mateo, sabay hawak ni Althea sa kanyang braso, tingnan mo sila. Isang bata ang kumanta ng May Bukas Pa, habang ang mga matatanda ay sumasabay. Hindi mapigilan ni Mateo ang lumuha. Sa sumunod na araw, matapos ang bagyo, lumabas sila upang silipin ang iniwang pinsala. Maraming bahay ang nasalanta. Ngunit sa gitna ng putik, isang grupo ng kababaihan ang nagwawalis na ng kalsada, habang ang iba'y naglalatag na ng bagong tolda. Lumapit si Mateo. Hindi po ba kayo pagod? Tanong niya. Naku, anak, sagot ng isang ale, ang buhay, parang bagyo. Matapos nito, may araw uli. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, si Mateo ay mas tahimik na. Hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng natutunan. Sa gabi, binuksan niya ang kanyang journal at sumulat. Isang bayan na hinubog ng bagyo. Isang lahing nasusubok ngunit hindi sumusuko. Marahil ito ang dahilan kung bakit tayo ang pinili. Dahil sa bawat unos, mas nagliliwanag ang ating liwanag. Kinabukasan, nagkita sila ni Father Luis sa harap ng simbahan. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Tanong ng pari. Handa na, sagot ni Mateo. At habang papalayo sila, lumingon siya sa altar at nagdasal ng tahimik. Panginoon, kung ito man ang dahilan kung bakit kami hinubog ng bagyo, gamitin mo po kami. Alam mo ba kung ilang milyong Pilipino ang nasa ibang bansa ngayon? Tanong ni Althea, habang sila ni Mateo ay nagkakape sa isang maliit na coffee shop sa Maynila. Siguro mga 10 milyon, sagot ni Mateo, bahagyang nag-aalinlangan. Tama, tugon ni Althea. 10 milyon. Sa mahigit 100 bansa. Napangiti si Mateo. Laging sinasabi na beri ang bayani ng bansa. Pero huminto siya, nag-isip. Pero baka sila rin ang mga tahimik na misyonaryo ng Diyos, itinuloy ni Althea. Kinabukasan, nagpunta sila sa isang airport terminal, hindi para bumiyahe, kundi para magmasid. Narito sila, sabi ni Althea, itinuturo ang mga pamilya na nag-akap, nag-iwanan ng luha, may mga batang kumakaway sa mga ama o ina na papunta sa malalayong bansa.
Alam mo ba kung anong dala nila bukod sa maleta? Tanong ni Althea. Pag-asa, sagot ni Mateo. Mas higit pa riyan, anya. Dala nila ang pananampalataya. Sa Riyadh, Saudi Arabia, isang lugar kung saan bawal ang hayagang pagsamba ng Kristiyano, si Ate Rowena, isang kasambahay na nagmula sa Leyte, ay may lihim na gawain tuwing Biyernes ng gabi. Sa loob ng isang maliit na kwarto, habang ang kanyang amo ay natutulog, nagtitipon sila ng 10 pang Pilipino. May isang maliit na Biblia sa gitna, pinapalitan ng mga papel na parang receipt upang hindi mahalata. Nagpapasalamat kami, Lord, bulong ni Ate Rowena, na kahit dito, naririnig mo kami. Sa Paris, si Kuya Carlo, isang caregiver, ay naglilingkod sa isang matandang Pranses na dating hindi naniniwala sa Diyos. Bakit lagi kang masaya? Tanong ng matanda sa kanya isang araw. Dahil alam ko pong may Diyos na laging kasama ko, sagot ni Carlo, sabay abot ng tasa ng tsa. Isang linggo bago pumanaw ang matanda, nagtanong ito muli. Carlo, tuturuan mo ba akong magdasal? At doon, sa isang malamig na gabi sa Paris, sa pagitan ng luha at huling paghinga, natutong lumapit sa Diyos ang isang pusong akala'y sarado na. Sa Milan, si Teacher Grace ay nagtuturo ng Ingles sa mga anak ng mga imigrante mula sa iba't ibang bansa. Isang batang Moroccan ang lumapit sa kanya. Teacher, bakit mo ako laging tinutulungan kahit mahirap ako? Ngumiti si Grace. Dahil mahal tayo ng Diyos at gusto niyang ipaalala yan sa'yo. Isang araw, nakita niyang ang batang ito ay naglilinis ng classroom kahit walang utos. Teacher, gusto ko ring matutong magmahal gaya mo. Bumalik si Mateo sa Maynila na puno ng tanong sa isip. Paano nagkakasya sa katauhan ng isang ordinaryong manggagawa ang tungkulin ng isang misyonaryo? Sa isang forum na dinaluhan nila ni Althea sa BSD, isang madre ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa Dubai. May mga Pilipinong guro roon na nagtuturo ng math at science, kwento ng madre. Pero sa bawat lesson, isinasingit nila ang kabutihan, pagpapatawad, at pag-asa. Lumingon siya sa audience. Sino ang nagsabing kailangan mong magsuot ng sutana para maging misyonaryo? Ang Diyos ay nagpapadala ng mga ordinaryong tao sa di-ordinaryong misyon. Sa kanilang pag-uwi, hindi na nakatiis si Mateo. Althea, alam mo ba kung gaano kabigat ang gampanin nila? Alam ko, sagot niya. Pero sa bawat tao na nakikilala nila isang binhi ang naitanim. Napatingin si Mateo sa langit. Ganon din ba ako? Mahina niyang tanong. Tayong lahat, sagot ni Althea, ay pinapadala sa kanya-kanyang lugar. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mensahe mula sa isang nefi sa Italy na nagpasalamat sa kanyang vlog tungkol sa pananampalataya, hindi na niya mapigilan ang luha. Mateo, sulat ng Day, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mensahe mo. Malayo kami at madalas nag-iisa. Pero bawat salita mo parang yakap mula sa Diyos. Kinabukasan, nagpunta siya sa Quiapo. Sa gitna ng mataong lugar, isang matandang lalaki ang humawak sa kanyang kamay. Anak, sabi nito, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Marami kang naabot kahit hindi mo sila nakikita. Sa Intramuros, muli siyang kinausap ni Father Luis. Alam mo na ba kung bakit may diaspora? Para tulungan ang pamilya, para maghanap buhay, sagot ni Mateo. Hindi lang, sagot ng pari. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mga lingkod sa bawat sulok ng mundo. Hindi palaging sa pulpito. Minsan sa ospital, sa construction site, sa eskwelahan. Mga misyonaryo sa Disgise, bulong ni Mateo. Tumango si Father Luis. Isang hapon, habang naglalakad siya sa Luneta, may nakita siyang grupo ng mga beji na kakauwi lang. Nagdarasal sila, salamat sa ligtas na pagbalik. Isang bata ang nagtanong sa kanyang ina. Nanay, bakit ka umiyak kanina habang nagdarasal? Dahil anak, sagot ng ina, ang bawat araw na malayo sa inyo pinili kong ilaan sa Diyos. Si Mateo ay napangiti. Habang papalapit ang gabi, nagsulat siya sa kanyang journal. Mga lihim na misyonaryo, pinadala sa mga lugar na hindi kayang abutin ng pulpito. Sa kanilang mga kamay, sa kanilang kabaitan, at sa kanilang pananampalataya, nararamdaman ng mundo ang presensya ng Diyos. Sa kanilang huling pag-uusap ng araw na yon, sinabi ni Althea. Mateo, natatandaan mo noong tinanong mo kung bakit tayo? Tumango siya. Ngayon, alam mo na. Dahil hindi kailanman sinusukat ng Diyos ang misyon sa laki ng bansa. Sinusukat niya ito sa laki ng puso. Habang nakaupo si Mateo sa harap ng simbahan sa Intramuros, napatingin siya sa langit. Ang mga bituin ay maliwanag, pero may isang bituin na tila mas kumikislap, para bang tinatawag siya.
Nararamdaman mo rin ba? Tanong ni Althea, na upo sa tabi niya. Ano? Sagot ni Mateo. Na hindi na ito basta kwento, sagot niya. Ito ay isang panawagan. Sa mga nakaraang linggo, napagtagpi-tagpi na ni Mateo ang mga piraso ng puzzle. Isayas 24:15 sa silangan, luwalhatiin niyo ang Panginoon, purihin ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ang kayamanang ginto ng Ophir na matagal nang iniugnay sa Pilipinas. Ang matinding katatagan ng isang lahing hinubog ng bagyo. Ang diaspora, 10 milyong Pilipino sa buong mundo, tahimik na naglilingkod at nagdadala ng pananampalataya sa mga sulok na hindi kayang abutin ng mga simbahan. At ngayon isang liwanag na dapat ilagay sa tuktok ng bundok. Kinabukasan, dumalo sila ni Althea sa isang maliit na pagtitipon sa loob ng isang ilete sa Pasig. Lahat ng naroroon ay mga dating bae, mga guro, mga manggagawa sa barko, mga nurse mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagkwento si At Maricel, dating nurse sa London. Bumalik ako dito hindi dahil tapos na ang misyon ko, ani niya. Bumalik ako dahil alam kong kailangan kong ipasa ang apoy. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa ospital sa London, patuloy niya, hindi ako laging nurse. Minsan, tagapakinig. Minsan, tagapagdala ng dasal para sa mga may sakit na walang pamilya. At tuwing pauwi ako, alam kong hindi ako nag-iisa, dala ko ang Diyos. Sa likod ng bulwagan, nilapitan ni Mateo ang isang matandang lalaki na tahimik lang na nakaupo. Kumusta po kayo? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Anak, hindi na ako makalakad ng malayo pero ang panalangin ko, umaabot sa buong mundo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mateo na bumababa ang balita mula sa Europa, mga simbahan na nagsasara, mga kabataang hindi na naniniwala. Sa Amerika, mga survey na nagsasabing lumiliit ang bilang ng mga sumasamba. Sa gitna ng mga balitang ito, may isang headline mula sa Middle East na nagpaiyak kay Mateo. Pinoy workers in Saudi Arabia hold secret mass despite risks. Tumulo ang luha niya habang binabasa ito. Habang ang mundo ay lumalamig, ang apoy ay buhay sa ating mga puso, bulong niya sa sarili. Dinala siya ni Althea sa isang retreat sa Tagaytay. Doon, may isang malaking krus na nakatayo sa tuktok ng burol. Mateo, sabay turo niya, tumingin ka. Sa ibaba, makikita ang buong baybayin, ang mga isla, ang lungsod sa malayo. Ang liwanag, ani Althea, hindi dapat itago. Ang Pilipinas tayo ang burol. Ang mundo naghihintay ng liwanag. Nagpatawag ng isang pagpupulong si Father Luis sa kanilang simbahan. Mga anak, panimula niya, ang ating bansa ay hindi isang aksidente. Tayo ay hindi maliit sa mata ng Diyos. Tayo ay inilagay dito upang maging ilaw sa panahon ng kadiliman. Nagtaas ng kamay si Mateo. Paano po namin sisimulan? Umiti ang pari. Sa bawat kilos ng kabutihan. Sa bawat dasal. Sa bawat pagtulong sa kapwa. Sa bawat pagyakap sa mga sugatan. Sa bawat pagtatanggol sa katotohanan. Kinabukasan, naglakad si Mateo sa Quiapo. Isang batang nagbebenta ng sampagita ang lumapit sa kanya. Kuya, bibili po kayo. Bumili siya. Anong pangarap mo? Tanong ni Mateo. Gusto ko pong maging guro para marami akong matutulungan, sagot ng bata. Ngumiti si Mateo. Anak, sabi niya, ang bawat guro ay misyonero rin. Sa hapon, nagsulat si Mateo sa kanyang journal. Ang Pilipinas ay parang ilaw sa burol. Matagal na tayong nasa gilid, hindi pinapansin. Pero sa huling panahon, tayo ang magdadala ng apoy. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pananampalataya. Minsan pa, nagpunta siya sa simbahan. Umupo sa harap ng altar at nagdasal. Panginoon, gamitin mo po kami. Hindi kami perpekto, pero handa kaming maglingkod. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Althea. Alam mo ba kung bakit ikaw ang napili? Umiling siya. Dahil hindi ka nagtanong kung kaya mo, tinanong mo kung paano ka makakatulong. Sa huling araw ng linggong iyon, dumalo sila sa isang pagtitipon sa Luneta, kung saan nagtipon ang libu-libong Pilipino na may dalang kandila. Habang sabay-sabay silang nagdasal, nakita ni Mateo ang liwanag na kumikislap sa bawat kamay. Ang liwanag na yon, maliit, pero nagtipon-tipon, naging dagat ng ilaw. At doon niya naintindihan. Hindi kailanman pinipili ng Diyos ang pinakamalakas. Pinipili niya ang mga handang sumagot sa tawag. Sa huling sandali, tumayo si Mateo sa entablado.
Mga kababayan, panimula niya, ilang beses na tayong binalot ng bagyo, pinabagsak ng pagsubok, pinatahimik ng mundo. Pero ngayon panahon na para tayo ang magsalita. Humarap siya sa karamihan. Ang ating lahi ay ipinadala sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lang para magtrabaho kundi para magdala ng pag-asa. Hindi lang para kumita kundi para magtanim ng pananampalataya. Ang bawat isa sa atin, nurse, guro, driver, kasambahay, estudyante, ay misyonero ng Diyos. Tayo ang ilaw sa burol. Sumabog ang palakpakan. At sa gabing iyon, ang luneta ay nagmistulang bituin sa lupa, isang liwanag na nagsasabing, handa na kami. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video, mag-iwan ng komento na may salitang liwanag para malaman naming nandito ka hanggang sa huli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video sa iyong pamilya at mga kaibigan.